Ilang linggo na lang guys, magkatapos ng school year 2024-2025. Pero ang pinakamasarap talaga dito sa pagtatapos ng school year ay yung graduation. At syempre, yung mga bibigyan ng mga parangal at makakakuha ng mga parangal na talagang hindi nila inaasahan or inaasahan lang. Kasi syempre, nag-aaral sila ng gusto. Lalo na yung mga tinatawag nating mga with honors and with high honors. Diba? Nakakatuwang isipin na marami sa ating mga kabataan na nagpipilit na makatapos despite na nasa sitwasyon na talagang nasa sitwasyon talaga sila na napakahirap talagang gawin. Kaya naman lalo na doon sa mga nasa alternative learning system o yung ALS na tinatawag natin. Marami sa mga kabataan na nagpipilit makatapos despite nga na sinasabi ko na kahirapan pero talaga naman nagpupursige sila. Kaya naman deserve talaga nila na bigyan ng isang magandang parangal sa mga taong nagsisikap na maabot yung kanilang mga pangarap kahit sa mga mahihirap na sitwasyon. Katulad ng taong ito, sobrang nai-inspired ako sa kwento niya. Actually, isang school lang talaga kami noon, tapos nakita ko kung paano talaga siya nagsisikap na makatapos ang high school. Kaya lang dahil syempre sobrang hirap, hindi niya nagawang makasabay sa amin. Pero ang nakakatawa talaga dito guys, alam niyo ba na itong si Ate Rosemary ay nagsikap na kahit malaki na yung kanyang mga anak, ay talagang pinili siya makatapos dahil syempre pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral kahit high school. Kaya naman sa bagong sistema ng DepEd o yung Department of Education sa pamamagitan ng ALS, nakakatuwang isipin sa ngayong taon magtatapos na siya sa ALS at grade 12. Ito pa nakakatuwa, with high honors pa siya. Wow! Diba? Marami talaga ang mga gusto makatapos. Yung iba naman, ayaw gawin at subukan yung ALS kahit naman may mga pagkakataon na talagang gustong-gusto na lang gawin. Pero dahil syempre, maraming mga challenges dyan. Una, syempre, budget. Pangalawa, panahon. At pangatlo, suporta ng pamilya. Pang-apat, yung kanilang interest talaga bang sa kabila ng kanilang mga edad at sitwasyon sa buhay ay talaga bang sapat pa ba yung kanilang panahon para gugulin yung kanilang mga oras sa pag-aaral. Pero isa man talaga sa gusto ko lang i-emphasize sa inyo, kung gusto nyo talaga makapagtapos ng pag-aaral despite kung ano man yung mga challenges na meron kayo, dapat sana pipupush pa rin natin kasi ang Department of Education ay nagbibigay ng mas magaan, mas epektibong pamamaraan at makabagong pag-asa para sa mga nawawalan talaga ng ang tamang kaisipan, tamang gabay doon sa pagtatapos ng kanilang mga pangarap o yung para maabot yung kanilang mga pangarap. Kaya kung nawawalan ka ng pag-asa, huwag mong talagang gawin na parang imamindset mo na wala nang talagang pag-asa. Kaya kung gusto makatapos at sa tingin mo ay dapat iiwanan ka na, ang ALS o ang Alternative Learning System ng Department of Education ay isang mabilis na paraan at epektibong pamamaraan na ibibigay ng kagawaran ng education para mas higit nating mabot sa mas madaling paraan yung ating mga pangarap. Kaya kung sa tingin mo, deserve mo na makapag-aral, makapagtapos, mag-ALS ka na rin. Katulad ni Ate Rosemary na nagsikap makatapos ng grade 12 at now, she turned college na ngayong ding taon na to. At kung siguro kung papalari siyang makapag-aral ng kolehiyo, sana deserve niya makakuha ng mas magandang kurso at suporta galing sa mga taong gustong tumulong pa sa kanya. Kaya sa iyo Ate Rosemary, congratulations at sana mas sigit pang makuha yung gusto mong maabot na pangarap kahit sa mga mahirap na sitwasyon ay talaga namang andyan at talagang gustong-gusto mong magawa ang iyong mga mithiin sa buhay. Kaya good luck sa iyong susunod na stepping stone na dapat sana ay pangarap kong makatapos hanggang kolehiyo ay sana po ay magawa ninyo. Kaya sa mga taong gustong tumulong sa taong ito, sana po ay supportan po natin siya sa abot ng ating magkakaya at may bigay natin yung pangarap ng isang taong gusto matupad yung kanyang pangarap sa pamamagitan natin. Muli, ako si Mike Farmers at ito yung aking kwento. Good luck and God bless.